Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to my vlog. So ngayon, unahin nating pag-usapan itong pinost ng Solid TPJ Defender and Legit Dabarkads Fighter Authority, no, bago tayo magtungo sa main topic natin about Maine Mendoza, Arjo Etaide, and syempre kay Su Ramirez. So ipiplex ko lang sa inyo itong naging papremyo ng Itbulaga kahapon, araw po yan ng Sabado. Tumataginting lang naman na 265,000 pesos. So salamat sa mga page na nag-share ng mga ganitong nilalabas na pera po ng Itbulaga. 'Di ba? Nakikita natin dito yung katotohanan na hindi naman talaga nalulugi ang sinusuportahan nating programa. At katunayan yan, meron pa nga pong paghahambing, no, sa papremyo po ng mga noontime show laban dito sa It's Showtime. So itong It's Showtime ay 105,000 pesos ang pinamigay kahapon, samantalang Itbulaga ay 265,000 pesos. Pero in fairness, tumaas ng very light lang naman ang papremyo ng It's Showtime kahapon. Kasi dati, 'di ba, nasa 40, 50, ganyan, 60,000. Ngayon, naging 105,000 pesos. So hindi ko kasi alam ang ganap dyan kahapon. Samantalang sa kabila ng mataas na papremyo ng Itbulaga and syempre medyo mababang papremyo na binibigyan ng It's Showtime, ang ginagawa naman po ng ilang panatiko po ng It's Showtime ay ito, sa ratings sila bumabawi. Sabi nga dito ng isang page, Ilonggo Kuya, Itbulaga di pa rin daw makaporma sa TV ratings laban sa It's Showtime. So ang daming nag-react dito at binasa ko nga yung mga reaction, comment na mga netizen, mga Dabarkads. Ang dami pong sinasabi nila, no? Ito nga yung isa sa mga sinabi nila dito. Tumigil na nga kayo Showtime, puro na lang kayo ratings. Hindi naman yan importante sa mga tao. Ang mas importante, yung nakakatulong mga tao lalo na sa may hirap. Yan ang Itbulaga, hindi tulad nyo puro na lang kayo ratings. Makain ba ang ratings na yan, mga walang isip? Ay nako, kung natulong na lang kayo, mas okay pa kaysa sa ratings na yan. Bakit makain ba yung ratings na yan? So yan po ang isa sa komento ng isang netizen na hayag ng kanyang opinion sa naturang video. May nag-comment pa dito na ratings pinagmamalaki nyo, bakit ang dami pa ring mga advertisers ng TBJ kung laos na sila. So siguro nasabi sa video na yun na laos na ang TBJ kasi hindi ko naman pinanood yung video na yun kundi nag-focus ako sa caption and syempre sa mga komento ng netizen dito. Sabi pa dito, ang sabihin nyo hindi matalo-talo ng It's Showtime ang Itbulaga kasi pader ng Itbulaga na hindi matitibag ng It's Showtime. Gets nyo? Eto pa yung last comment huwag dinadaan lahat sa TV ratings. Hindi na effective yan. Ganyan style ng Tape Inc. Gumawa na lang ng maganda at bagong programa sa noontime show ninyo. Sinong magtitiyagang manood sa show na sobrang haba ng usapan at kwentuhan ng mga host at panlalait ang maririnig? Marami ng talk show sa TV network ninyo, magpasikat kayo ng mga hidden talent, hindi puro guesting ng mga sikat. Mas mahal ang talent fee ng co-star kung ikukumpara sa mga may hidden talent na never heard pa. So ilan lamang po yan sa mga komento at opinion ng mga netizen tungkol sa mga paghahambing ng ratings na yan ng mga noontime show. Kasi kung iisipin natin, napakarami pong channel ng It's Showtime kumpara nga naman sa Itbulaga. Ang isipin na lang natin ay marami pong natutulungan ng Itbulaga at marami pong napapasayang tao ng mga noontime show. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa gawa-gawang issue tungkol kay Arjo Etaide, Maine Mendoza, and Su Ramirez. So may panibago na naman tayong dapat linawin sa mga issue na lumalabas sa social media. May headline itong, sa wakas,
Arjo Atayde nagsalita na at handa ng panagutan daw yung anak kay Sue Ramirez di umano. Yan po ang isang headline ng isang vlog dito sa YouTube. Meron itong halos 70k na views. Kahapon lang po ito in-upload ha. Tapos yung ibang views ng vlog tungkol kay Main and Arjo nasa 100,000, merong 300,000, 200,000, 100 plus thousand. So ang daming views, 'di ba? Ang dami pong naloko ng mga vlog na yan na wala naman pong katotohanan. Ngayon, linawin natin ang tungkol dito. Nagsalita ba talaga itong si Arjo Atayde sa wakas? Katulad ng nasa headline ng vlog na ito, na kung papanoorin nyo yung video ay panay hearsays lamang di umano daw. Kayo po ang tatanungin ko, may nakita po ba kayong video na in-interview itong si Arjo Atayde na magpapatunay na sa wakas ay umamin na daw at nagsalita itong si Arjo Atayde tungkol doon sa anak nila di umano nitong si Sue Ramirez? Di ba wala po? Pero pinalalabas sa vlog na to na sa wakas nagsalita na daw itong si Arjo at inamin at pananagutan na yung anak dito kay Sue Ramirez. So matatawa ka nilang talaga sa mga kabit-kabit, no? At parang ginawang serye na po yung issue kay Main Mendoza and Arjo Atayde and syempre kay Sue Ramirez. So hindi pa ito napapansin ng isang Main Mendoza at once na napansin po ito ay for sure i-call out niya naman ito at baka ang matindi pa dito ay sampahan niya po ito ng kaso. Kasi hindi lang po basta issue yung ginagawa niya. Paninirang puri na po ito. Pinalalabas niya sa publiko na merong anak sa labas itong si Arjo Atayde na which is hindi naman po totoo. So, syempre, masisira ang imahe nitong si Arjo Atayde. Public servant pa naman siya, di ba? Lalo na kung 100,000 yung mga nakapanood. So, ilan yung naniwala doon, di ba? Libo-libo din. Ngayon, nasaan ba itong si Arjo Atayde? Kamusta na nga ba talaga siya? Nung nag-check po ako ng IG story nitong si Arjo Atayde, busy-busy po siya sa kanyang nasasakupan dyan sa QC District 1 upang mamahagi po ng mga pagkain, yung kanyang kusina on wheels na kung saan namimigay po siya ng McDonald's meals, no? So sinusuportahan niya din syempre yung mga McDonald's ni Main Mendoza. Doon po siya kumukuha ng mga McDonald's na pinapamigay niya dito sa mga nasasakupan niya sa District 1. So ayan po, ipiplex ko po sa inyo yung nangyayari kay Arjo Atayde. Masaya po siya, ayan, naglilingkod po siya sa bayan niya. Ayan, hindi nyo mababakas yung sinasabi dito sa vlog na to na stress na may problema. So, sa kabila ng mga kwentong naglalabasa na wala naman pong katotohanan, eto po si Arjo Atayde at busy lang sa kanyang obligasyon sa kanyang nasasakupan. Pero sana, di ba, magsalita naman silang dalawa. Para basagin po itong mga vlog na to na kumakalat sa mundo po ng mga social media platform kasi syempre makaka-apekto yan sa imahe po niya and syempre dito po kay Main Mendoza kasi wala naman niyang katotohanan, dapat bigyan po nila ito ng linaw.